Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong si Terry Ridon, mga kababayan. Itong Saro Bicol Party List, mga kababayan. Talagang minaliit po at ginawa pong excuse me po, ginawa pong walang dangal at kahiya-hiya ang ating pong mga ex-marine at mga soldiers dito po sa pahayag ni Ridon, mga kababayan. Samantalang yung nakakulong ay binibigyan pa niya ng dangal at proteksyon. Ibang klase itong si Ridon, mga kababayan. Palibasa po, natumbok po kasi ng mga Marines at mga soldiers ang mga magnanakaw. Sobrang sama at talagang grabing korupsyon ang ginawa sa atin ng mga hayop na ito. Di umano. Ito po yung pahayag daw ni Ridon na pinag-uusapan sa social media. Ito po, mga kababayan, basahin po natin. At talagang grabe po. Ang ating po mga soldiers at mga ex-marine ay masyado po niyang pinahiya. Mga walang dangal at kahiya-hiya daw po itong ating mga Marines, mga kababayan. Ayon po kay Ridon. Ayan po. Yan po ang pinag-uusapan po sa social media. Ano po sabi ni Ridon? Zero credibility. Yun pong affidavit ng mga former dishonorably discharged Marine. Ibang klase ka. Ano yan? Parang sinabi mo kahiya-hiya itong mga sundalo na ito at walang dangal at walang kredibilidad ang kanilang affidavit. At pero yung kanila pong pinagtatanggol, mga kabayan, yan po. Ito po si Madriaga. Ano po sabi naman niya? Kaligtasan ni Madriaga sinusulong ng Kamara para makapagsalita versus BP Sara. Nakakulong po yan. Mga kabayan, nakakulong. Ano po ang charge ni Madriaga? Ano po kaso? Ang kaso po ni Madriaga na binubuno sa kulungan, ayan po, kidnapping for ransom and serious illegal detention. Mga kababayan, nakakulong na po siya since July 13, 2023. Mga kababayan, kidnapping for ransom ang kaso. Pero yan po ang mayroong kredibilidad at hindi kahiya-hiya na pinoproteksyonan po nila para po maging testigo raw po nila kay Sara, kay BP Sara sa impeachment. Samantalang yung mga sundalo, nagbubuwis ng buhay, nagagamit po ng mga politiko na hindi po alam ng mga sundalo na hindi po alam ng mga sundalo yung ginagawa nila ay masama. Pinatunayan po yan. Pinatunayan po yan ni ex-marine si ex-marine Johnny Buduan, mga kabayan. Buduan. Pakinggan po natin si ex-marine Buduan kung paano po sila nagagamit ng mga magnanakaw na mga politiko na sinasabi ni Ridon na mga walang dangal at kahiya-hiya, mga kabayan, at wala pong kredibilidad ang kanilang mga affidavit. Ito po ang sinasabi po ng ating ex-marine sa mga politiko kung paano po sila nagamit. Pakinggan po natin. Yung mga nung kami ay na-assign kay Boss Saldi and family, yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po nung umpisa pa lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lamang yan sa mga ganyan naming trabaho. Kasi parte po ng trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na
talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Yung mga nung kami ay nasa... Nakita niyo po mga tambay, nagamit lang po sila. Since na sila po ay nagtatrabaho kay Saldico, hindi po nila alam na ang kanila pong ginagawa at pagdi-deliver sa mga politiko at sa mga sangay ng gobyerno. Di ba pinangalanan din po nila pati media, pati sa social media. May mga pare, kasama lahat na halos, pati yung hindi na politiko, si Tonyo, $2 million. Di ba? Hindi nila alam na galing sa nakaw yung inuutos sa kanila. Kung alam lang nila yon, baka noon pa nag-isip na sila. Umalis na sila. Di ba? Kailan lang po nila nalaman nung pumutok na ang flood control issue. Hindi po ba Redon? Redon, yan po mismo, pinatotohanan po yan ni ex-Marine Johnny Buduan. Sino po ang may kredibilidad, mga bayan? Sino po ang kayahaya at walang dangal? Ito po bang Marine na binubulgar po ang mga korupsyon nila? Napakarami pong congressman ang nadeliveran po nito pong mga sundalo natin na mga ex-Marine at mga soldiers. Hindi po bababa sa 27 congressman. May mga party list pa. At ano po ba ang kredibilidad ni Redon para po i-discredit niya at sabihin niyang kahiya-hiya, walang kredibilidad at walang dangal ang mga Marines. At meron pa siyang dangal. At kailangan pong siya'y kagalang-galang at karespe-respeto. Wala po bang bulok? Wala po bang bulok na tinatago si Redon? Malinis po ba siyang politiko? Alamin po natin, mga kababayan. Alamin po natin kung anong klase po ang pagkatao ni Redon. Mga kababayan, napakalinis ni Redon. Ito po, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte ay empleyado na po siya ng gobyerno. Pakinggan po natin, mga kababayan, kung anong klase si Redon na meron po siyang dangal at hindi po siya kahiya-hiya. Karespe-respeto po si Redon. Ito po ang kanyang background. Ito po ang kanyang background, mga kababayan, bilang politiko at lingkod bayan. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay Rosalie Cos. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given topmost priority. Grabe, no? Yan po ang credential. Mga bayan, credential po yan ni Redon. Grabe, no? Grabe po maglustay ng pera ng taong bayan, ng ating buwis.
sagana po sa biyahe, mga kababayan. Sinibak ni dating Pangulong Duterte. At ano pa ang issue ng kanyang party list? Yung Saro Bicol party list, ano po issue? Napakaganda po ng background at napakaganda po ng kanilang sinasabing, pati po ang kanya mismo na party list, mga kabayan, ay malinis. Never nasasangkot sa issue ng korupsyon. Totoo po ba ito? Pakinggan po natin si Congressman Libiste. May isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. May isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na. Yan po mga tambay. Nakita niyo po, excuse me po. Nakita niyo po yung mga issue ni Redon. Napakaganda po ng background ng kanya pong pagkatao bilang lingkod bayan. Nagsisilbi raw po at naglilingkod sa ating bayan. Napakaganda po ng background. Mas magaling pa po siya. Mas malinis po ang background niya. Mawaya, kisa po sa mga Marines na nagamit po ng mga politiko. Ginamit dahil trabaho po nila yon na mag-secured o i-security. Mga security sila ng mga politiko. Sumusunod sila sa utos. Pero itong mga politiko katulad ni Redon, mga kabayan, sumusunod po ba ito sa utos ng ating saligang batas na huwag silang magnanakaw? Sumusunod po ba sila? Mga kabayan, nakita nyo po kung magwaldas ng pera noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Grabe, no? Pera ng bayan, niwawaldas, biyahe. Hindi pa nagtatagal sa pwesto. Puro biyahe na. Tapos yung kanyang party list, involved sa korupsyon. Hindi bababa sa 150 million. At ito pong diniscredit niya at sinisiraan niya, ito pong mga Marines, ito pong mga soldiers, ito pong mga ex-Marine na sinisiraan niya ang kredibilidad. Lalo-lalo daw po yung mga affidavit. Walang kredibilidad yung mga affidavit. At hindi raw po ito kagalang-galang. Walang mga dangal. At kahiya-hiya daw po itong mga soldiers Marine. Sino po ang may dangal? Siya? Siya po ba ang dapat natin igalang? At kailangan po ba natin siyang iangat at purihin ang kanyang pagkatao at ang kanyang trabaho at ang trabaho ng kanyang party list sa mga Pilipino, sa atin? Napakagaling. Pumuputok na nga pagmumuka Pumuputok na ang pagmumuka sa kapal ng apog. Di umano. Hindi po ba? Kaya may panahon din po ito mahindot na ito May panahon din po itong mahindot na ito umano. Pag naging presidente si BP Sara, tingnan po natin ang angas niyan. Lalabas po lahat ang baho niyan. At lahat po ng baho ng mga congressman na sangkot sa korupsyon. Ano po sabi ni Vice President Sara Duterte? Hindi lang po congressman, senador, pati palasyo, lahat ng ahensya ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang korupsyon. Hindi po papayag si Inday na walang managot. Walang managot, Redon. Napakarami nyo dyan sa grupo nyo. Dyan po sa House of Representatives, mabibilang mo lang dyan ang hindi nakatanggap ng isang damukal na insertion, allocable, at siyempre yung pagpirma,
yung pagpirma sa impeachment ng Vice President na meron yatang isang damukal na pakinabang sa isang pirma sa mga opisina nila. Kung hindi dahil kay Speaker, hindi babaha ng ayuda. Walang akap, walang AX, walang tupad. Kung hindi dahil kay Speaker, hindi ba Ridon? Hindi po ba? Kaya mga kababayan, nakita nyo po, yung sobrang salita na akala mo sa sarili niya'y magaling siya at wala siyang tinatagong baho para lang masiraan niya ang mga Marines natin, ang mga soldiers, ang mga ex-Marine, para lang po ma-discredit nila at para po ma-divert at para po mapagtakpan ang mga kahayupan nila umano. Ang kanilang mga pagnanakaw na mahigit 3 taon. Kasama po yata ang isang damukal ng mga party list sa ating bansa na nagkakamal ng mga salapi milyon, bilyon. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po si Terry Ridon, mga kababayan. Si Terry Ridon, napakalinis pong politiko. Napakalinis po na lingkod bayan, mga kababayan. Walang kabahid-bahid po na issue ng korupsyon. Mahusay po siyang lingkod bayan. Kaya nga po, kung banatan niya at i-discredit niya at tinatawag niya pang walang dangal at kahiya-hiya ang mga Marines dahil po siya ay napakalinis, mga kababayan. Pasalamat ka nga Pasalamat ka. Ang nagbabantay sa'yo, ang nagsisecure sa'yo, hindi ba men in uniform? Karamihan po sa mga congressman, halos lahat ng mga politiko, hindi ba men in uniform? Ang mga nagsisecure sa inyo, sinisecurity kayo, mga escort ninyo. Hindi ba? Tapos sasabihin mo, ito mga men in uniform, katulad ng mga Marines, soldiers na nagtatanggol sa ating bansa, sa mga Pilipino, sasabihin mo mga kahiya-hiya, mga walang dangal, samantalang kayo yung mga magnanakaw at ginagamit nyo lang sila, umano? Ginagamit nyo lang, ginagawa nyong boy, utusan, samantalang lahat ng pakinabang ay sa inyo. Unbelievable. Yan po, mga kababayan, ang isang uri po ng politiko na kailanman ay hindi mo magugustuhan bilang Pilipino. Kaya lang po nag-uubra po ngayon dahil magmula po sa puno hanggang ugat may issue po ng korupsyon. Kaya nag-uubra po yan ngayon sa ating bansa. Kaya nga po tayo ay inip na mawakasan po yan, mga kababayan. Hanggang hindi napapalitan ang puno, dire-diretso po yan, mga kababayan. Kaya nga po tayo po'y nagdarasal katulad po ng wish ni Cara David, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga gusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At siyempre po, ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Siena, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, ay tuloy-tuloy lang po tayo na ang ating buong sambayanan at ang ating po mga ex-Marine soldiers at ang pamilya Duterte, lahat po tayo maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye.